Maraming nagsasabi na hindi daw lahat ng nakikita ng mga mata ay totoo. Marami din nagsasabi na hindi lahat ng mga mababait ay tunay na mababait. Ikaw ba mabait ka? Charot. O salbahe ka? Hello sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating channel. Kasama nyo ang inyong Mama Mia at isang kakaibang kwento ang ibabahagi ko sa inyo for today's video. Kaya brace yourselves dahil kakaiba talaga. Ako din nung nabasa ko to nung outline, nasabi ko, ano to? Talaga ba? Ganun. Ganun ang reaction ng inyong Mama Mia. So para malaman ninyo kung bakit ganun ang reaction ng Mama Mia ninyo, hindi na natin to patatagalin. Ito na po ang ating tampok na kwento for today. Dito lamang sa Dear Mama Mia. May mga bagay na hindi katulad ng iyong nakikita at inaasahan. May mga bagay na madali palang mabasag. May mga kabaitan na madali palang maglaho. Dear Mama Mia, hindi ko na mabilang kung ilang beses kong sinubukang ikwento ang gabing yun sa isip ko. Sa tuwing ipinipikit ko ang mga mata ko, bumabalik pa rin ang isang simpleng tanawin. Isang bintanang may ilaw sa ikalawang palapag ng maliit na apartment. Mula sa labas, mukhang ordinaryo lang ang gabing yun. Tahimik ang kalsada, may ilang asong nag-aaway sa eskinita. May batang humahabol sa lumilipad na saranggola kahit padilim na. At may mga kapitbahay na nagsisimula na ring magsara ng kanilang mga tindahan. Wala ni isa sa amin ang nakakaalam na yun na palang huling gabing makikita naming buhay ang kapatid ko. Ako si Michelle, Mama Mia. Mas matanda ako ng 3 taon sa kapatid naming si Angie. Siya ang bunso sa aming magkakapatid. Kung may taong kayang patawanin ang kahit na sinong malungkot, siya yun. Kahit nung bata pa kami, kapag napapagalitan kami ng mama dahil sa mababang grado, si Angie ang palihim na maglalagay ng candy sa ibabaw ng unan ko. Huwag ka nang umiyak, ate, bawi tayo bukas. Ganun lang ang lagi niyang sinasabi. Simple, mabait, mapagbigay na kapatid. Pero hindi ibig sabihin nun ay wala siyang pagkukulang. Lahat ng tao may kakulangan. Lahat ng tao may sikreto. At ang sikreto ni Angie ang unti-unting sumira sa napakaraming buhay, Mama Mia. Nakilala niya si JM 5 taon bago nangyari ang trahedya. Sa umpisa, halos lahat ng tao humanga dun sa lalaking yon. Masipag, magalang, walang bisyo. Hindi naninigarilyo, hindi umiinom, hindi nagsusugal. Construction foreman siya noon at halos araw-araw siyang may overtime para lang makapag-ipon. Kapag may okasyon sa bahay namin, lagi siyang may dalang prutas o cake para sa pamilya. Kapag tinatanong ko siya noon kung bakit parang hindi siya napapagod, ang lagi niyang sinasagot habang nakangiti ay, kapag mahal mo ang tao, hindi mo iniisip yung pagod. Aaminin ko, Mama Mia, nainggit pa nga ako sa kanilang dalawa. Dahil bihira kang makakakita ng lalaking ganun kaseryoso sa isang relasyon. Kaya nang mag-propose si JM kay Angie matapos ang 3 taon nilang relasyon, walang ni isa sa pamilya namin o sa mga kaibigan ng kapatid ko ang tumutol. Ako pa mismo ang tumulong
kay JM na pumili ng singsing. Akala ko masaya na ang magiging buhay nila. Akala ko isa ang kapatid ko sa mga masuswerteng babae na nakatagpo ng isang napakabuting lalaki. Lumipas ang 2 taon. Unti-unti kong napansing may nagbabago. Hindi na madalas umuuwi si Angie sa bahay. Kapag dumadalaw siya, hawak niya lagi ang cellphone niya, na para bang may hinihintay. Kapag may tumatawag, lumalabas siya ng bahay para sagutin ito. Nung una, Mama Mia, hindi ko naman yun binibigyan ng kahit na anong mali siya. Trabaho lang siguro. Hanggang sa isang gabi, nagpunta siya sa bahay namin nang umiiyak. "O Angie, ano nangyari sa'yo?" Umiiling siya. "Pagod lang ako, ate." Pero kilalang kilala ko ang kapatid ko. Hindi siya umiiyak nang walang dahilan. Kinabukasan, dumating si JM. Nag-aalala ang mukha niya. Ate, nandito po ba si Angie?" "Ayun, nasa loob ng kwarto." "Ano bang nangyayari sa inyo?" "Wala po ate, mukhang may problema po siya." Kumatok siya. Halos 30 minuto silang nag-usap. Paglabas ni JM, namumula ang mga mata niya pero ngumiti pa rin siya sa akin. "Sensya ka na ate ha, may tampuhan lang." Tangulang ang isinagot ko. Akala ko normal na away ng mag-couple lang iyon. Hindi ko alam na yun na pala ang simula ng pagkawasak ng lahat ng dahan-dahan. Makalipas ang ilang linggo, may napansin akong kakaiba. Isang hapon, sinundo ko si Angie sa opisina niya dahil may family dinner kami. Habang hinihintay ko siya sa parking lot, may lalaking lumapit sa kanya. Hindi ko kilala. Nakapolo ito, may dalang helmet at tumatawa silang dalawa. Hindi yun ang nakakapagpataka sa akin, Mama Mia. Ang nakapagpatigil sa akin ay nang hawakan ng lalaki ang kamay ng kapatid ko. Hindi agad ito binawi ni Angie, kaya nanigas ako. Hindi ko alam ang iisipin. Iniisip kong baka kaibigan lang, baka office mate, baka, maraming baka. Hanggang sa sumakay si Angie sa kotse ko. "Matagal ka bang naghintay sa akin, ate?" tanong niya. Hindi naman. Tahimik kaming bumiyahe. Gusto kong magtanong pero natakot ako. Baka mali lang ang nakita ko. Baka pagsimulan pa yun nang hindi namin pagkakaunawaang magkapatid. Lumipas ang mga buwan. Napansin kong mas lalo silang nagkakalayo ni JM, Mama Mia. Halata eh. Kapag may handaan, magkatabi nga silang nakaupo pero para silang dalawang estranghero sa buhay ng isa't isa. Hindi sila nagtatawanan, hindi sila nagkukulitan ng gaya ng dati. Kapag nagsasalita si JM, parang walang interes ang kapatid ko. At yun ang unang pagkakataong nakita kong takot si JM. Hindi galit, hindi ingay, kundi takot. Yun ang nakita ko. Parang alam niyang unti-unti nang nawawala ang babaeng buong puso niyang minamahal. Isang gabi, bandang 9:00, tinawagan ako ni JM. Ate, pwede ba kitang makausap?" Mahina ang boses niya sa kabilang linya. Nagkita kami sa maliit na karinderyang bukas pa sa tabi ng terminal. Pag-upo niya, halos hindi niya mahawakan ang tasa ng kapeng in-order ko para sa kanya. Nanginginig ang mga kamay niya. "Ate," sandali siyang tumigil. "Tingin mo ba may iba na si Angie?"
Parang may bumagsak na bato noon sa dibdib ko. Hindi ako nakasagot dahil ang totoo, yun din ang tanong na ilang linggo ko nang iniiwasang sagutin sa sarili ko. Sa gabing yun, habang nakatingin si JM sa malamig na kape sa harap niya, hindi ko alam na sa kabilang bahagi ng bayan, may isang ilaw na nakasindi sa bintana ng apartment at may isang taong tahimik na nakatanaw mula sa dilim. Hindi pa nagsisimula ang trahedya pero doon, unti-unti na itong binubuo ng mga lihim, kasinungalingan at mga desisyon na sana ay hindi na ginawa pa. Pagkatapos naming magkape ni JM, ilang araw akong hindi mapakali noon, Mama Mia. Paulit-ulit na umiikot sa isip ko yung tanong niya. Tingin mo, may iba na ba si Angie? Hindi ko siya sinagot noon. Hindi dahil gusto kong magsinungaling, kundi dahil wala akong sapat na ebidensya para sirain ang relasyon ng kapatid ko. Isang hinala lang ang meron ako at ayokong maging dahilan ng mas malaking gulo, Mama Mia. Pero habang lumilipas ang mga araw, mas marami akong napapansin. Mas madalas nang umuuwi ng gabi si Angie. Kapag tinatanong siya ni Mama, lagi niyang sinasabing overtime. Ang dami kasing trabaho, May. May mga pagkakataon kasi, Mama Mia, na umuuwi sa bahay namin si Angie. May mga pagkakataon naman na dun siya sa apartment umuuwi. Ngunit minsan, Mama Mia, nagkataon na napadaan ako sa opisina nila para ihatid sana ang perang hinihiram niya sa akin na hindi ko maideposito. 5:00 pa lang pero sarado na ang computer niya. Nag-e-empake na ang mga kasamahan niya. Si Angie po ba? Kanina pa umalis eh, sabi ng isa sa mga katrabaho niya. Napatingin ako sa orasan. Kung 5:00 pa lang siya umalis, bakit 10:00 o 11:00 na siya nakakarating ng bahay kapag sinasabi niyang dun siya uuwi? Hindi na ako nagtanong pa dun sa mga kasamahan niya. Tahimik akong umalis. Pakiramdam ko unti-unti nang nababasag ang imahe ng kapatid na kilalang kilala ko. Isang Sabado ng hapon, nagyaya si Angie na magkape kaming dalawa, Mama Mia. Matagal na rin kaming hindi nagkakaroon ng oras para sa isa't isa. Sa isang maliit na cafe, habang naghahalo siya ng asukal sa kape, napansin kong tila wala doon ang isip niya. Uy, ayos ka lang? Tanong ko. Ngumiti siya, pero hindi yun yung ngiting nakasanayan ko mula sa kanya. Yung ngiting tila pagod, yung ngiting tila may lihim na itinatago. Parang may mabigat siyang dalang hindi pa niya kayang sabihin. Ate, mahina ang boses niya. Naniniwala ka bang may taong mabait pero hindi sapat para mapasaya ka? Hindi ako nakasagot agad. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Napabuntong hininga siya. Minsan kasi hindi naman masama ang taong kasama mo. O tapos, pero pakiramdam mo laging may kulang. Tahimik akong nakatingin sa kanya. Hindi ko kailangan pang marinig ang susunod niyang sasabihin. Alam ko na. Angie, may iba ka ba? Mahina akong tanong. Hindi siya sumagot. Pero hindi rin siya tumanggi, Mama Mia. Sa halip ay pumatak ang isang luha mula sa mga mata niya. At dun ko nakuha ang sagot na hinihintay ko. Hindi ako nagalit. Nasaktan lang ako. Hindi kasi ganito ang kapatid na kilala ko. Alam ba to ni JM? Umiling siya. Hindi. Hanggang
san na ba kayo nung bago mo? Napahawak siya sa tasa ng kape. Marami na kaming pinagsamahan, ate. Hindi ko alam kung paano to matatapos. Hindi yun yung sagot sa tanong ko, Mama Mia. At pareho naming alam yon. Angie, huwag mong hayaang umabot sa puntong masasaktan mo ang taong buong buhay kang minahal. Sabi ko habang taimtim ko siyang tinititigan. Napaluha siya. Hindi ko naman sinasadya, ate. Hindi nagsisimula ang pagtataksil sa isang pagkakamali. Napayuko siya. Alam kong matalino ka. Alam kong alam mo na nagsisimula iyon sa paulit-ulit na maling pagpili. Hindi siya nagsalita, Mama Mia. Mula noon, sinubukan kong kausapin siya ng paulit-ulit. Sinabi kong kung hindi na siya masaya, sabihin niya kay JM. Magpaalam siya ng maayos. Magiging masakit ito, oo. Pero mas mabuti ang isang masakit na katotohanan kaysa sa mahabang kasinungalingan. Hindi ba, Mama Mia? Sa bawat payo ko, iisa lang ang sagot niya. Alam ko, ate, pero hindi pa ngayon. Hindi pa ngayon. Hanggang sa dumating ang araw na wala ng mamaya. Si JM naman lalong nagbago. Pumayat siya, Mama Mia. Hindi na siya gaanong nagsasalita. Nung minsang dumalaw siya sa bahay, halos hindi ko na siya makilala. May malalalim na ang mga mata niya. Nagkakasakit ka ba, JM? Tanong ko. Ngumiti siya. Okay lang ako, ate. Pero ang hindi ko alam, habang kumakain kami ng hapunan, napansin kong si Angie ay halos hindi makatingin sa kanya. Samantalang si JM, palihim siyang nakatingin sa kapatid ko. Hindi naman galit ang nasa mga mata niya. Hindi din naman naninisi. Para bang may hinihintay lang siyang marinig mula sa kapatid ko, Mama Mia. Isang katotohanan na alam kong matagal na niyang kinatatakutan. Ilang linggo pang lumipas. Bandang 8:00 ng gabi, pauwi ako galing trabaho nang mapansin kong nakaparada ang motorsiklo ni JM sa kabilang kalsada. Hindi niya ako nakita. Nakatayo lang siya sa ilalim ng poste ng ilaw. Tahimik, hindi gumagalaw. Sinundan ko ang direksyon ng tingin niya, Mama Mia. Isang apartment. Sa ikalawang palapag, may ilaw na nakasindi. At sa kurtinang bahagyang natatanglawan ng ilaw sa loob, may mga aninong gumagalaw. 2 anino ang nakikita ko. Isang lalaki at isang babae. Hindi ko makita ang muka pero sapat na ang nakita ko para manlamig ang buo kong katawan. Hindi sumigaw si JM. Hindi siya gumawa ng eksena. Nakatayo lamang siya doon, Mama Mia. Parang unti-unting nawawala ang lahat ng dahilan niya para huminga. Hindi ko siya nilapitan. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa kanya. At hanggang ngayon, yun ang isa sa pinakamabibigat na bagay na pinagsisisihan ko ng husto. Kung kaya lumapit ako, kung hinawakan ko lang sana ang balikat niya, kung sinabi kong umuwi na lang kami, magiging iba kaya ang kinahinatnan ng lahat? Hindi ko na malalaman ang sagot sa mga tanong na yun, Mama Mia. Dahil pagsapit ng madaling araw, may isang desisyong ginawa si JM na tuluyang nagpabago sa buhay naming lahat. May mga umagang gigising ka na parang pangkaraniwan lang ang umagang yon. Magtitimpla ka ng kape, magmamadali para hindi mahuli sa trabaho,
mag-iisip kung anong lulutuin sa hapunan. Pero may mga umaga ring magsisimula sa isang tawag na hahatiin ang buhay mo sa dalawa. Ang buhay bago ang tawag at ang buhay pagkatapos nito. 5:00 pa lang ng umaga nang mag-ring ang cellphone ko. Hindi ko pa sana sasagutin yun dahil napakaaga pa. Akala ko wrong number lang. Pero nung makita kong hindi tumitigil ang pagtawag ay agad akong kinabahan. Hello? Hello, Ate Michelle? Hello, sino to? Ate Michelle, si Ara to. Si Ara. Isang Ara lang ang kilala ko, Mama Mia. At ang kilala kong Ara ay kapitbahay ng apartment ng kapatid kong si Angie. Nanginginig siya. Ate Michelle, pwede ka bang pumunta rito? Bakit? Ang aga pa. Ano bang nangyari? Tahimik siya sandali. Na para bang kumukuha ng lakas ng loob para magsabi ng totoo. May nangyari kasing hindi maganda, Ate Michelle. Hindi ko na hinintay ang iba pa niyang sasabihin. Isinuot ko ang unang damit na nahawakan ko at halos patakbo na akong pumasok sa loob ng kotse ko, Mama Mia. Pinaharurot ko na ang sasakyan papunta sa apartment ng kapatid ko. Habang papalapit ako, napansin kong may mga taong nang nagkukumpul-kumpulan sa labas. May mga umiiyak, may mga pabulong na nag-uusap. May mga pulis na nagsisimula ng lagyan ng harang ang paligid. Bigla akong kinabahan. Hindi ko maintindihan kung bakit nanginginig ang mga tuhod ko nung pababa na ako sa kotse ko. Paglapit ko sa apartment ay may isang pulis na humarang sa akin. Ma'am, hanggang dito na lang po kayo. Kuya, kapatid ko po ang nakatira sa apartment na yan. Halos hindi ko mailabas ang mga salitang yun. Kapatid po ako ni Angie. Nagkatinginan ng 2 pulis. May isa sa kanilang marahang tumango. Hindi nila kailangang magsalita. Sa mga mata pa lang nila, alam ko nang may napakalaking nangyari. At doon ko narinig ang mga salitang, hindi ko kailanman makakalimutan, Mama Mia. Pasensya na po kayo, ma'am. Hindi na po namin naabutang buhay ang kapatid niyo. Parang huminto ang mundo ko. Hindi ako umiyak. Hindi ako nakasigaw. Pakiramdam ko na wala ang lahat ng tunog sa paligid ko. Na para bang may makapal na pader na biglang humarang sa akin at sa buong mundo. Hindi ko agad nakita ang kapatid ko, Mama Mia. Hindi ko na hiniling. Ayokong ang huling alaala ko sa kanya ay ang trahedyang yun. Mas gusto kong maalala ang batang palaging tumatawa habang hinahabol ang mga paru-paro sa bukid ng lolo namin. Mas gusto kong maalala ang kapatid na palihim na nagbibigay sa akin ng candy kapag malungkot ako o napagalitan ako ng mga magulang namin. Hindi ang nangyari nung umagang yun. Maya-maya, may isa pang sasakyang dumating. Isang motor. Tahimik na bumaba si JM. Hindi siya tumakbo. Hindi siya nagtangkang umiwas. Lumapit siya sa mga pulis na tila matagal na niyang tinanggap ang mangyayari. Inabot niya ang sarili niya ng walang pagtutol, Mama Mia. May narinig akong isa sa mga pulis na nagsabing husa siyang sumuko at inamin niyang siya ang responsable sa lahat ng nangyari. Hindi nagsisisigaw si JM. Hindi rin siya umiiyak. Hindi siya humingi ng tawad. Nakayuko lang siya. Parang isang taong alam nang wala ng paraan para maibalik pa sa dati ang lahat. Sa mga sumunod na araw, mabilis na kumalat ang balita. May iba't ibang bersyon ang mga tao sa paligid.
May nagsabing pag-ibig daw ang dahilan. Act or crime of passion. May nagsabing dahil sa selos. May nagsabing parehong nagkamali ang kapatid ko at si JM. Pero habang naririnig ko ang sari-saring opinyon ng mga tao, iisa lang ang paulit-ulit na pumapasok sa isipan ko. Hindi ito kwento ng isang kontrabida at isang bida. Ito ay kwento ng mga maling desisyong piniling wag harapin habang may panahon pa. Yung pagtataksil, yung pananahimik, at ang pag-asa na kusa na lang mawawala ang isang napakalaking problema. At ang isang sandali ng pagkawala ng kontrol na hindi na kailanman maibalik pa. Lumipas ang ilang linggo bago ko muling nakita si JM. Hindi sa kalye, hindi sa bahay, kundi sa unang pagdinig ng kaso. Galit na galit ang mga magulang ko nung nalaman nila ang ginawa ni JM sa kapatid ko, Mama Mia. Ako naman noon sa hindi ko malamang dahilan ay hindi ko magawang ikwento sa mga magulang ko ang totoo. Yung bersyon ko, yung alam ko. Magkalayo kami ng upuan sa loob ng silid na yon. Mas matandang tignan si JM kaysa nung huli ko siyang nakita. Parang ilang taon nang idinagdag ng konsensya sa mukha niya. Saglit siyang tumingin sa amin. Pagkatapos ay agad ding ibinaba ang kanyang mga mata. Hindi ko nakita doon yung galit na nararamdaman niya. Hindi ko rin nakita yung paghihiganti niya. Ang nakita ko ay isang taong nagsisisi. Pero alam niyang huli na ang lahat para doon. At doon ko unang natanong sa sarili ko, Mama Mia, kung may isang taong nagsabi lang sana ng buong katotohanan ng mas maaga, kung may isang taong umalis na lang sa relasyong matagal nang wasak, kung may isang taong humingi ng tulong bago tuluyang madaig ng galit, nandito pa siguro ang kapatid ko. At wala siguro kami sa hukumang ito. 3 buwan matapos ang libing ng kapatid kong si Angie, halos wala nang nag-uusap tungkol sa nangyari. May mga taong dati araw-araw na nakikipagchismisan sa labas ng bahay namin ay meron ng bagong pinag-uusapan. Hindi na nila pinag-uusapan ang tungkol sa nangyari sa kapatid ko at kay JM. May bago na naman silang iskandalong topic. May bagong balita, may bagong trahedya. Ganun naman talaga ang mundo, di ba? Ang balitang malaking usapan ngayon, bukas, kapag may bago na, nakakalimutan na. Pero sa pamilya ng naiwan, hindi natatapos yung kwento. Doon pa lang nagsisimula ang araw-araw na sakit. Si Mama, halos hindi na lumalabas ng bahay. Tuwing umaga, nagtitimpla pa rin siya ng 3 tasa ng kape, lalo na kapag Sabado at Linggo. Isa para sa kanya, isa para sa akin, at isa para kay Angie. Pagkatapos ng ilang minuto, tsaka niya lang mapapansin na wala nang iinom sa 2 tasa. Tahimik niya itong itatapon sa lababo. Walang luha, walang pag-iyak, at walang salita. Pero bawat kilos niya, ramdam kong parang may bahagi ng puso niyang tuluyang nawala. Si Papa naman, mas pinili niyang ilibing ang sarili sa trabaho. Kahit lampas na sa edad niya para magbuhat ng mabibigat na sako sa bodega, hindi siya tumitigil. Minsan sinabi ko, "Pa, magpahinga ka naman." Hindi niya ako tiningnan. Kapag tumitigil daw siya sa paggawa, mas naririnig niya ang katahimikan sa bahay. At sa katahimikan yun, mas nararamdaman niyang wala na ang bunso niyang anak. Ang iba naming mga kapatid, kahit bumalik na sa kani-kanilang mga trabaho at kani-kanilang mga responsibilidad, pero alam kong dala-dala pa rin nila.
ang bigat ng pagkawala ni Angie. At ako, Mama Mia, ako ang naging tanging tulay ng pamilya. Ako ang sumasagot sa mga tanong ng mga pulis. Ako ang humaharap sa abogado. Ako ang bumibili ng mga kailangan sa bahay. Ako rin ang nakikinig sa bawat gabing umiiyak si Mama. Pero may mga gabing kapag ako na lang ang mag-isa sa kwarto, dun ko inilalabas ang lahat. Dun ako nagtatanong. Kung mas naging matapang lang kaya ako, kung pinilit ko kaya noon si Angie na sabihin na lang ang totoo kay JM. Kung sinabi ko kaya kay JM ang mga hinala ko bago pa niya mismong nakita, may mababago kaya? Hindi ko alam. At yun ang pinakamahirap, Mama Mia. Wala nang sagot ang mga tanong na yun. Dahil hindi naman na talaga maibabalik pa ang kahapon. Makalipas ang ilang buwan, nagsimula na ang paglilitis sa kaso ni JM. Sa unang pagkakataon, narinig namin mismo mula sa mga testigo ang mga pangyayaring hindi namin nakita. May kapitbahay na nagsabing ilang linggo nang napapansin nilang may lalaking bumibisita sa apartment ng kapatid ko kapag wala doon si JM. May isa namang nagsabing ilang beses na nilang narinig na nagtatalo ang dalawa. Hindi naman daw yun sigawan. Mas masakit pa dahil naririnig nilang tahimik ang kabilang apartment kahit na may 2 tao namang nakatira doon. Sa totoo lang kasi, Mama Mia, kilalang kilala na ng mga kapitbahay si JM at si Angie. Sabi nila, mahabang katahimikan daw ang kanilang naririnig. Minsan, may mga usapang putol-putol. May salitang puno ng pagod. Habang nakikinig ako sa bawat testigong tinatawag, unti-unti kong napagtanto na matagal na palang bumibigay ang relasyon nila. Pinilit lang nilang buhatin kahit wala nang natitira. Nandun si JM habang tinatanong yung mga witness sa witness stand. Tahimik lang. Hindi siya nagsasalita hanggat hindi siya tinatanong. At nang dumating ang pagkakataon niyang magsalita, halos hindi ko makilala ang boses niya. Mahina, paos. Parang bawat salitang lumalabas ay may kasamang bigat na hindi na niya kayang bitawan. Hindi siya humihingi ng awa, hindi rin niya sinubukang itanggi ang ginawa niya. Inamin niya nang makita niya raw ang pagtataksil. Inamin niyang nilukuban daw siya ng kakaibang galit, Mama Mia. Nawalan daw siya ng kontrol sa sarili niya. At inamin niyang habang buhay niya raw nadadalhin ang kasalanang iyon. Tahimik ang buong silid, walang nagsasalita. Dahil kahit anong paliwanag, wala nang makakapagpabalik pa ng buhay ng kapatid ko. Pagkatapos ng pagdinig, habang palabas kami ng gusali, narinig kong may 2 babae sa likuran namin ang nag-uusap. Sayang, sabi ang bait pa naman daw nung lalaki. Sumagot naman yung isa. Yung babae rin naman kasi, medyo makati. Hindi ko na hinayaang matapos pa niya ang sasabihin niya. Humarap ako sa kanila. Hindi ako sumigaw, hindi rin ako nagalit. Mahinahon kong sinabi, wala akong taong deserve na maloko. Tumango sila, pero wala rin taong may karapatan na tanggalin ang buhay ng kahit na sino dahil lang sa pagtataksil. Bigla silang natahimik at ganun din ako, Mama Mia. Dahil yun ang katotohanang paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko. Nagkamali si Angie, oo. Napakalaki ng pagkakamali niya. Nasaktan niya ang taong walang ibang ginawa kundi ang mahalin siya ng buong puso. Pero Mama Mia,
ang pagkakamaling yun. Hindi kailanman nagiging sapat na dahilan para matapos ang buhay niya, hindi ba? At ang masakit doon pa talaga sa apartment niya mismo. Doon siya kinitla ng buhay ni JM. Hindi doon sa kung saan niya nahuli yung lalaki at ang kapatid ko. Pero Mama Mia, ang pagkakamaling yun, alam ko rin na siyang naging dahilan kung bakit nagdilim ang paningin ni JM. At sa isang iglap, nawala ang kontrol ni JM. Pero hindi pa rin yun napagaan ang sakit na nararamdaman niya. Sa halip, dinagdagan lang nito ang bilang ng mga taong habang buhay ng magdurusa. May isang buhay na nawala. May isang buhay na nakakulong. 2 pamilya ang tuluyang nawasak. At wala ni isa sa amin ang tunay na nakaahon sa trahedyang yon. Mama Mia, may mga araw na iniisip kong sana dumating na yung hatol. Hindi dahil gusto kong may maparusahan na agad, kundi dahil pagod na kaming mabuhay sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan. Pagod na kaming paulit-ulit na bumabalik sa araw na yon. Pagod na kaming marinig ang pangalan ni Angie na para bang isa lang siyang kaso na nakasulat sa isang papel. Halos 1 taon na ang lumipas. Unti-unti nang bumalik sa normal ang takbo ng mga buhay ng mga tao sa paligid namin. Nagbukas na ulit ang apartment na dating tinitirhan ng kapatid ko. May bagong umuupa na. May mga batang naglalaro sa harapan nito. Kung may bagong dumaan doon, hindi nila iisiping minsan may pamilyang tuluyang nawasak sa mismong lugar na yon. Ganon kabilis maghilom ang isang lugar, pero hindi ang puso ng mga naiwang pamilya. Isang hapon, tinawagan ako ng abogado namin. Ma'am Michelle, nakatakda na raw po yung promulgation. Matagal ko nang hinihintay ang tawag na yon. Pero nung dumating na, parang gusto ko na lang umatras. Ano ba ang mababago ng desisyon ng hukuman? Hindi naman na maibabalik ng desisyon na yon ang buhay ng kapatid ko. Hindi na rin mabubuo ang nasirang buhay ni JM. Hindi na maibabalik ang mga pangarap nilang dalawa. Pero Mama Mia, kapag may kasalanan, meron talagang pananagutan. Dumating ang araw ng hatol. Tahimik ang buong korte. Naroon ang pamilya namin. Naroon din ang pamilya ni JM. Noon ko lang sila muling nakita, Mama Mia. Ang kanyang ina, mas lalo nang yumuko ang likod dahil sa osteoporosis. Ang kanyang ama naman, halos hindi na makatingin sa kahit na sino. At dun ko naisip, hindi lang pala kami ang nawalan ng anak at ng kapatid. May isa ring pamilyang nawalan ng anak kahit buhay pa siya. Ipinasok na si JM sa loob. Mas payat na siya kesa sa nung huli ko siyang nakita. Maputi na ang balat niya, Mama Mia. Maikli ang kanyang buhok. Halos hindi ko na siya makilala eh. Pero ang mga mata niya, parehong-pareho pa rin. Punong-puno ng pagsisisi. Saglit siyang napatingin sa pamilya namin. Hindi kami nagtitigan dahil pareho kaming umiwas. Ano pa bang saysay ng mga tingin? Hindi na iyon makakapagpabago pa ng nakaraan. Nang basahin na ng hukom ang desisyon, wala akong naramdamang saya. Wala rin akong naramdaman ni katiting na ginhawa. Narinig ko ang hatol, Mama Mia. Narinig ko ang bilang ng mga taon na kailangan niyang gugulin sa kulungan. Tahimik lang ang buong silid. May humihikbi, may umiiyak.
Pero walang ni isang nagdiwang. Dahil sa desisyon na yun, Mama Mia. Dahil sa kasong ito, wala naman talagang totoong nanalo. Nalaman na rin sa wakas ng mga magulang ko, Mama Mia, kung bakit nagawa yun ni JM. At kahit alam din nila na hindi yun sapat na dahilan para kitlin ang buhay ng kapatid ko, alam din nila na malaki ang pagkakamali ni Angie kay JM. Kaya wala rin ako nakitang saya sa mga mata nila nung nahatulan na si JM. Habang inilalabas siya ng mga pulis sa silid, bigla siyang huminto. Lumingon siya sa direksyon namin. Akala ko may sasabihin siya, pero wala. Bagya lang siyang yumuko. Isang simpleng pagyuko. Hindi yun makakahingi ng kapatawaran namin. Hindi rin yun makakabawas sa kasalanang nagawa niya. Pero nakita ko roon ang isang taong alam na habang buhay na niyang dadalhin ang bigat ng ginawa niya. Hindi na siya tumingin. Tahimik lang siyang naglakad palabas. At yun ang huling pagkakataon na nakita ko si JM, Mama Mia. Pag-uwi namin, dumiretso si Mama sa kwarto ni Angie. Hindi niya yun binuksan sa loob ng halos 1 taon. Ngayon lang ulit. Tahimik akong sumunod. Nandun pa rin ang mga paborito niyang libro. Ang koleksyon niya ng mga maliliit na fake plants. Ang lumang gitara niyang hindi na niya natutunang tugtugin. At ang mga sapatos na minsan niyang pinag-ipunan. Parang anumang sandali, bubukas ang pinto at uuwi siya galing sa trabaho. Ngingiti at magkukwento tungkol sa maghapong pagod. Pero alam naming hindi na yun mangyayari kahit kailan, Mama Mia. Habang inaayos namin ang kaniyang mga gamit, may nahulog na maliit na picture frame mula sa estante. Larawan naming 5 magkakapatid. Nasa tabing dagat kami noon. Mahigit 10 taon na ang nakalipas at nagsiswimming kami sa araw na yon dahil birthday ng tatay namin. Nakayakap si Angie sa akin. Malaki ang ngiti niya. Hindi ko napigilang mapaluha noon, Mama Mia. Hindi dahil may galit ako sa puso ko, kundi naaalala ko siya kung sino siya bago dumating ang lahat ng mga maling desisyong ginawa niya. Mama Mia, hindi naman ipinanganak ang kapatid ko na manloloko. Katunayan, isa siya sa pinakamababait na taong kilala ko. At si JM, alam ko naman na hindi din siya ipinanganak na kriminal. Hindi siya ipinanganak na mamamatay tao. Ang totoo niyan, napakabuti nga niya. Napakabait. Kung merong salitang perpektong boyfriend, siguro siya na yun, Mama Mia. Pero napagtanto ko, pareho lang si JM at ang kapatid ko. Pareho silang mga ordinaryong tao. Parehong nagkamali. Pero ang isa sa kanila, piniling gumawa ng isang desisyon na hindi na niya kailanman mababawi. At ang desisyon yun ang desisyon na sumira sa napakaraming buhay. Mama Mia, may nagsabi sa akin na darating daw ang araw na matatanggap mo rin ng lahat. Hindi ko alam kung totoo yun. Sa tingin ko, hindi mo naman talaga natatanggap ang pagkawala ng isang mahal sa buhay. Natututo ka lang mabuhay kahit wala na sila. Natututo ka lang mabuhay kahit may kulang sa dibdib mo. 2 taon na ang lumipas. Nagbago na ang napakaraming bagay. Nagpalit na ng pintura yung labas ng apartment na minsang tinirhan ng kapatid kong si Angie. Naibenta na rin ang lumang sasakyan ni Papa. Nagretiro na rin siya sa wakas
dahil hindi na talaga kinaya ng katawan niya ang mga mabibigat na trabaho. Si mama naman unti-unti nang bumabalik sa hilig niya na pagkaplantita. Nagtatanim siya ng mga bulaklak na alam kong hindi lang niya paborito kundi paborito din ng kapatid ko. Alam kong hindi pa rin masaya ang mama ko. Dahil sabi niya, mas gusto niyang may buhay na inaalagaan kaysa sa buong araw na nakatingin sa 4 na sulok ng bahay namin. Ako naman, Mama Mia, tinanggap kong hindi na magbabago pa at hindi ko na mababago pa ang nakaraan. Pero may isang bagay na hindi pa rin ako matahimik. Yun ay ang tanong na bakit. Hindi bakit nangyari yun, kundi bakit hinayaan naming umabot dun. At some point, Mama Mia, alam kong may parte din ako sa nangyari. At some point, alam ko na may kasalanan din ako. Isang araw may lumapit sa akin pagkatapos kong nag-attend ng misa sa simbahan. Isang babaeng nasa 50 taong gulang na. Payat, mahinhin, namumugto ang mga mata. Ang totoo niyan, hindi ko agad siya nakilala. Hanggang sa magsalita siya. Michelle? Napahinto ako. Mama Mia, ang mga tao lang na tumatawag sa akin sa pangalan kong yun ay ang mga taong malapit sa amin. Ako to, hindi mo na ba ako naaalala? Ako yung nanay ni JM. Nanigas ako. Hindi ko alam ang sasabihin ko noon, Mama Mia. Matagal ko na siyang hindi nakita. Parang tumanda siya ng mahigit 10 taon. Sa loob lamang ng 2 taong hindi kami nagkita. Ang huling pagkikita namin ay doon pa mismo sa araw kung kailan ibinaba ang hatol para kay JM. Pwede ba kitang makausap kahit 5 minuto lang? Tahimik akong tumango, Mama Mia. Umupo kami sa isang mahabang bangko sa labas ng simbahan. Pareho kaming hindi makapagsimulang magsalita. Hanggang sa siya ang unang nagsalita. Alam kong wala akong karapatang humingi ng kahit na ano mula sa iyo at sa pamilya mo. Mahina ang boses niya noon. Hindi ako naparito at hindi kita kinausap para ipagtanggol sa iyo ang ginawa ng anak ko. Napayuko siya. Araw-araw niyang sinasabi sa amin na kung maaari lang niyang ibalik ang araw na yun, gagawin niya. Aalis na lang daw sana siya. O baka sarili na lang niyang buhay ang kinitil niya at hindi buhay ng kapatid ninyo. Hindi ako nagsalita, Mama Mia. Ano pa bang saysay ng mga salitang yon? May mga pangyayaring hindi na kayang ayusin ng salitang sana. Sana hindi siya nagpunta dun. Sana umalis na lang siya. Sana din nakinig sa akin ng kapatid ko. Sana pinigilan ko man lang sila. Sana nilapitan ko man lang si JM nung nakita kong may hinala siya. Napakaraming sana. Pero walang ni isa sa mga sanang iyon ang makakapagpabalik sa buhay ng kapatid ko. Hindi na humihiling ng tawad sa inyo ang anak ko. Dugtong ng nanay ni JM. Ang hinihiling lang niya na huwag niyo sanang isipin na ipinagmamalaki niya ang nagawa niya. Napapikit ako, Mama Mia. Hindi ko alam kung anong mas masakit eh. Ang mawalan ba ng kapatid o ang maging ina sa taong gumawa noon? Pareho silang may habang buhay na parusa. Magkaiba lang yung anyo. Bago kami maghiwalay ng nanay ni JM, bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Mitch, salamat sa pakikinig ha. Hindi ako sumagot. Hindi naman ako galit, Mama Mia.
Wala lang talaga akong salitang maibibigay na sapat para sa dalawang pamilyang pareho ng wasak habang buhay. Nang gabing yun, umakyat ako sa bubong ng bahay namin. Dati, paborito naming tambayan yun ni Angie. Kapag gusto niyang mapag-isa, dun siya umuupo habang nakatingin sa mga ilaw ng syudad. Pinupuntahan ko siya. Kami lang naman talagang dalawa ang nagkakaintindihan dahil kami lang ang babae sa mga magkakapatid, Mama Mia. Ginagaya ko siya dati. Ginaya ko din siya sa pagkakataon na yun. Tahimik akong naupo. Malamig ang simoy ng hangin. At sa unang pagkakataon matapos ang 2 taon, hindi ko na inalala ang paraan ng pagkawala niya. Inalala ko ang buhay niya, ang batang mahilig sumayaw kahit na wala namang naririnig na tugtog. Ang estudyanteng palaging gustong maging honor student. Napaka-competitive ng kapatid ko na yon. Ang kapatid na handang ibigay ang huling piraso ng manok sa akin dahil alam niyang paborito ko yon. Ayokong ang huling pagkakamali niya ang maging buong pagkatao niya. Oo, nagkamali siya. Hindi ko naman itinatanggi yun. Napakalaking pagkakamali. May mga tao siyang nasaktan dahil sa mga maling desisyon niya. Pero bago siya naging babaeng nagtaksil, isa muna siyang mabuting anak, mapagmahal na kapatid, at napakamasayahing kaibigan. At gusto kong yun lang ang maalala ko sa kapatid ko, Mama Mia. Bago ako bumaba ng bubong, tumingin muna ako sa kalangitan. Hindi ako humiling ng himala, hindi ako humiling na mabura ang nangyari sa nakaraan. Isa lang ang tahimik kong ipinapanalangin noon at ipinapangako sa sarili ko na ikukwento ko ang nangyari. Hindi para husgahan ng mga tao ang kapatid kong si Angie. Hindi din para kaawaan nila ang nangyari kay Mark, ang nangyari kay JM. Kundi para may mga taong matutong magsabi ng totoo habang may panahon pa. May mga relasyong hindi na kayang iligtas at walang masama sa pag-alis kung wala na talagang pagmamahal na namamagitan sa inyong dalawa. Ang masama ay ang pananatili sa kasinungalingan hanggang may buhay na mawala. Huminga ako ng malalim at sa wakas, Mama Mia, pakiramdam ko noon, handa na akong isara ang pinakamasakit na kabanata ng buhay ng aming pamilya. May mga kwentong hindi nagtatapos sa salitang wakas. Dahil kahit matapos na ang lahat, may mga taong araw-araw pa ring binubuhay ang mga alaala ng kwentong yon. Ganito ang kwento namin at eto na ang huling beses na ikukwento ko ito, Mama Mia, dito sa programa ninyo. Sa ngayon, Mama Mia, 5 taon na po ang nakalipas. Kung dadaan ka ngayon sa dating apartment na tinutuluyan ni Angie, hindi mo iisiping minsan itong naging sentro ng isang napakalaking trahedya. May bago ng pamilyang nakatira doon. May mga batang naglalaro sa harap ng gusali. May mga halaman nang nakasabit sa balkonahe. Sa gabi kapag dumadaan ako doon, sumisindi pa rin ang ilaw sa bintana sa 2 palapag. Tuwing nakikita ko yun, hindi ko maiwasang mapatitig. Hindi dahil umaasa akong may babalik, kasi alam ko namang imposible yun. Hindi naman mangyayari yun. Kundi dahil doon nagsimula ang gabing nagpabago sa buhay naming lahat. Dati, Mama Mia, kapag nakakakita ako ng ilaw sa isang bintana sa isang tahanan, iniisip kong may pamilyang masayang naghahapunan at nagkukwentuhan sa loob. Ngayon natutunan kong hindi lahat ng maliwanag sa labas ay payapa sa loob.
Unti-unti ring natututong ngumiting muli ang mama ko. Hindi man katulad ng dati, mas banayad man ang kanyang ngiti ngayon, mas tahimik man, pero alam kong totoo yon at hindi lang pilit. Tuwing kaarawan ni Angie, hindi na siya umiiyak gaya nung dati habang naghahanda ng pagkain. Opo, hinahandaan pa rin namin ang pagkain ang kaarawan ng kapatid ko. Sa halip, Mama Mia, tuwing birthday ni Angie, inilalabas ni Mama ang paboritong recipe ng kapatid ko. Sabi niya noon, wag daw tayong malungkot. Sabi niya dati, lagi daw tayong magmahalan. Gano'n naman talaga ang kapatid mo. Mabait. Siya lagi ang nagpapagaan sa ating lahat. Kaya hindi tayo magsa-celebrate ng birthday niya ng malungkot dahil hindi niya yun gugustuhin. Sabay ngiti ni Mama. Matigas talaga ang ulo ng batang yun. Napapangiti na rin kaming magkakapatid habang tumutulong sa kanya. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, naalala namin si Angie nang hindi lang puro sakit ang nararamdaman. Si Papa naman ay mas madalas nang makitang nakaupo sa harap ng bahay. Kung may batang dumadaan, kinakausap niya. Kapag may humihingi ng tulong sa pag-aayos ng bisikleta, hindi siya tumatanggi. Minsan tinanong ko siya kung bakit. Alam kong hindi naman siya dating ganun eh. Matagal bago siya tahimik na sumagot. Maikli lang kasi ang buhay, Michelle. Napatingin siya sa malayo. Kung may pagkakataon kang gumawa ng mabuti sa iba, edi gawin mo na habang may oras pa. Hindi na siya nagsalita pagkatapos nun, pero sapat na ang isang pangungusap na yon para maintindihan ko ang lahat. Ako naman, Mama Mia, natutunan kong marami akong natutunan. Akala ko ang pagtataksil ay simpleng kasalanan lang ng dalawang taong nasa isang relasyon. Hindi pala. Dahil kapag pinabayaan mo pala itong lumaki, para itong apoy, hindi lang dalawang tao ang sinusunog kundi pati pamilya, pati mga kaibigan, pati rin mga pangarap. At minsan, pati mga taong wala naman talagang kinalaman. Madalas akong tanungin ng mga nakakakilala sa amin kung napatawad ko na daw ba si JM. Matagal bago ko nasagot ang tanong na yun. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ang tamang salita ba ay kapatawaran. Ang alam ko lang, hindi na ako nabubuhay sa galit. Dahil habang kinakapitan ko ang galit, parang ako na rin ang nakakulong. At sapat na ang isang taong nakakulong dahil sa mga maling desisyon. Hindi ko hahayaang pati ako ay makulong din sa sarili kong puot. Hindi ibig sabihin nun na tama ang ginawa niya. Hindi. Walang makakapagbibigay katwiran sa pagkitil ng buhay. Pero ayoko ring hahayaang ang galit ang maging huling alaala ng kapatid ko. Minsan, Mama Mia, napapadaan ako sa sementeryo. Dinadalan ko siya ng paborito niyang puting daisies. Hindi ako nagsasalita, hindi ako nagdadasal ng mahaba. Umuupo lang ako doon at sa isip ko parang naririnig ko pa rin siya. Yung malakas niyang tawa, yung lagi niyang pang-aasar sa akin, yung paulit-ulit niyang pangungulit kapag gusto niyang manghiram ng damit. Doon ko naalala, hindi siya ang pagkakamali niya. Mas malaki siya kaysa sa huling desisyong ginawa niya. At ganun din si JM. Hindi siya ipinanganak na mamamatay tao. Pero sa isang iglap ng galit, gumawa siya ng desisyong sumira sa napakaraming buhay. Isang desisyong habang buhay niyang pananagutan. Kaya kung may isang bagay akong gustong iwan sa sino mang nakikinig ngayon sa kwento naming ito, ay eto yun. Kapag nawala na ang pagmamahal, sana ay maging tapat. Kapag hindi na kaya, umalis habang may respeto pa.
Kapag nasaktan, humingi ng tulong bago ka palamunin ng galit. Dahil ang isang sandaling pagkawala ng kontrol ay maaaring lumikha ng isang panghabang buhay na pagsisisi. At ang isang kasinungalingan na paulit-ulit na itinatago, maaaring maging simula ng trahedyang wala nang makakapagpigil. Hanggang ngayon kapag dumadaan ako sa dating apartment ng kapatid kong si Angie, napapatingin pa rin ako sa bintanang yun. May ilaw pa rin na sumisindi gabi-gabi. Pero iba na ang kahulugan nito para sa akin. Hindi na ito paalala ng pagtataksil. Hindi na rin ito paalala ng isang krimen. Isa na lamang itong paalala na may mga babala sa buhay na madalas nating binabaliwala. Mga katahimikang hindi pinapansin, mga katotohanang pinagpapaliban, at mga problemang umaasang kusa na lang mawawala. Hindi sila nawawala. Lumalaki sila. Hanggang sa isang araw, may mga buhay nang hindi na maibabalik pa. Ako si Michelle. Kapatid ako ni Angie. Ito ang kwentong matagal kong kinimkim. Ikinento ko ito sa inyo ngayon hindi para husgahan nyo ang kapatid ko. Hindi rin para ipagtanggol ang lalaking pumatay sa kanya. Kundi para ipaalala na ang pag-ibig, kapag nawala na ang katapatan at napalitan na ng galit, ay hindi na yun pag-ibig. At sa lahat ng taong nasangkot sa gabing yun, alam kong walang ni isa ang tunay na nanalo. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia, at maraming salamat. Michelle. Grabe naman ang kwentong yun. Talaga, no? Ang nagagawa ng galit. Yung kapag galit na galit ka, nagdidilim ang paningin mo, nakakagawa ka ng mga bagay na labis-labis mong pinagsisisihan. Diba? At eto din ang isa sa mga mag-iingat tayo sa mga taong mababait, yung mga taong tahimik lang, yung mga taong kontrolado ang lahat ng bagay sa paligid nila dahil kapag yan sumabog, naku, one time, big time. Gaya ng nangyari kay JM, 'di ba? Nung sumabog, ayun, may isang buhay na nakalas. Anyways, maraming salamat, Michelle, sa pagbabahagi mo ng kwentong ito dito sa ating programa. Naway maghilom na ang inyong buong pamilya at syempre, magkaroon na rin ng katahimikan ang dalawang pamilyang na-involved sa kwentong ito. Ano nga bang nangyari dun sa lalaking naging ni Angie? Hindi mo na rin nabanggit, Sana makuha din natin yung side niya. Charot lang. Anyways, thank you so much. At sa mga nanonood at nakikinig ngayon, please do like and share this video. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel kung kayo po ay hindi pa subscriber. Kung kayo naman ay subscriber na, kung gusto niyo lang magpa-member, naku, ang gawin niyo po, yung subscribe button sa baba, kapag subscribed na kayo, hindi na po yung subscribed, kundi join. Yan po ang i-click ninyo, tapos si YT na po ang bahalang mag-guide sa inyo kung paano kayo magpapa-member. Pumili na lang po kayo dyan kung anong mapipili ninyo, 'di ba? Hello din muna ako sa ating mga members. Hello ako kay Rose Arevalo, kay Alpha Garcia, Colleen Bueno, Evelyn Kawit, ang ating gold member. Hi din ako kay Kimber Dudes Balyador, Rosel Macdolor, Abdullah Wahab, Miriam Gutierrez, Rico Sedanco, Gimaras Girl, Benson Boyser, hi, Smackdax, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gail Easy, at kay Mila Raduban. Maraming salamat sa pananatili ninyong member dito sa ating channel. At syempre, ang ating ding mga subscribers na araw-araw nakikinig sa atin, hindi nagsasawa, maraming salamat. Hi, ako kay Rachel. Ayun, naiyak daw siya dun sa ating kwento. Maraming salamat kay Juliet Valmoria na araw-araw nakaabang, kay Christina Sison, Ramona Gonzalez, hello din ako kay Mika Mamawag, kay Ruby Ramos, kay Charlene Baclohan, love you too. Hello sa'yo. Hi din kay Cha Pasensya, kay Marieta Yoto Alcora Ukit, at kay Ramona
Gonzales. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga hindi natin nabanggit at hindi natin nabati, huwag kayong magtampo. Comment lang ng comment, nood lang ng nood dahil baka sa susunod, kayo na po ang ating babatiin dito sa ating programa. Kung may sarili po kayong kwento, huwag kayong mag-atubiling mag-comment or mag-comment ba naman, mag-email muna sa atin. Ayun po ang email address natin sa baba, mamamiacdo0317@gmail.com. Ako po si Mama Mia. Paalam, mag-ingat po kayo. Mwah! Love you, bye!